Dahil andito ako sa bahay, hindi muna ako pumunta ng bukid. Papakainin ko muna itong aking mga alagang pato at saka manok sa likod bahay. Baka ako nagsilipat na sa kapitbahay. Kaya papakainin ko muna. Katapos kong pakainin, saservisan ko naman ng preno yung sasakyan, yung Avanza, Toyota Avanza. Papakita ko po sa inyo yung kung paano mag-service ng preno sa unahan. Pero pakakainin ko muna itong aking mga alaga. Ito, ano na sila, maliswas na lang. Ito po guys, kumakain na sila. Meron na rin silang tubig. Yan. Dati po, ang aking alagang pato dito sa likod bahay, itong area na to, siguro kung di ako magkamali, nasa 200, mahigit 200 square meter po yung area ng aking likod bahay. Umabot po ng mahigit na 100 yung aking pato tsaka manok noon. Kung makikita nyo yung napanood nyo o manunurin nyo yung title na kung paano magparami ng alagang pato tsaka manok, doon po makikita nyo kung gaano karami yung aking mga alaga noon. Kaya lang sa huwing palad, nagkaroon po ng sakit, nangamatay po yung aking mga alaga. Kaya sa mga gusto mag-alaga ng pato at manok, dapat po nasa tamang papatuka, may malinis na tubig, tsaka lagyan ng vitamins yung kanilang inumin. Para kung sakaling dumating man yung sakit, meron silang panlaban, malakas ang pangangatawan. Ito po, may bantay akong aso, si Tigre. Napakalaki ng aso kong to. Ayun, sumasama rin kumakain ng mais. Tigre, Tigre, ganito. Yun po, habang nagsisikain ng itong aking mga alagang pato at manok, at yun namang sasakyan ng gagawin ko. Sige po, lilipat muna ako sa garahe. Gagawin ko muna yung sasakyan. Iservisan natin yung front brakes. Kailangan po periodically check up natin yung ating mga preno ng ating sasakyan. Huwag tayong
makatipid sa oras o sa gastos. Kasi po nandito yung nakasalalay yung ating kaligtasan. Once na pumalpak po yung preno, kapag hindi kayo marunong gumamit ng handbrake, kasi po pag gamit ng handbrake, huwag yung bigla. Baka maputulan lang kayo ng kable ng handbrake. So kung manual po, slowly mag-shift kayo ng low gear. Dahan-dahan yung apakan yung yung clutch tsaka preno. Huwag po kayong mataranta. Ngayon kung automatic naman po, nawalan kayo ng preno, yung pong handbrake gamitin nyo. Tsaka patayin nyo na rin yung yung makina o yung ignition switch. Ito po para po safety yung yung ating sarili. Kung wala kayong panglagay ng sa ilalim, ito po itong gulong pwede. Yan. Sakali pong bumagsak yung yung mag-fail yung jack. Meron siyang nakatukod na yung gulong. Ito po establish natin yung preno. Yan po yung component ng front brakes. Ito po yung disc brake na tinatawag. Yung kabila naman po yung sa huli, drum brakes, brake shoe po instead na brake pad. Ganito, brake pad. Mamaya po papakita ko sa inyo. Pero sa mga latest na sasakyan ngayon, magkabila, front and rear, disc brake na rin po. Pero yung Toyota, ito po yung aking Fortuner, brake shoe pa rin ang ginagamit sa uli. Pero yung Mitsubishi, alam ko, yung mga latest nila, puro na disc brake. Ito po, kakalasin natin yung brake pad. Ito po, gagamit tayo ng socket wrench. Yan po na number 14mm, 14mm na socket. Kasi po mahigpit itong lock ng ng brake pad. Yan po yung lock. Ito po yung pinaka lock niya, ito. Yan. Tanggalin natin yan para malip natin itong caliper. Ito po ang tinatawag dito ay caliper. Yan po, caliper assembly. Ito naman po yung rotor, kung saan nakadidikit dito yung brake pad. Sasakmaling ganon para hinto. Ito po yung wheel bearing. Ito yung mga wheel nut. Ito yung shock absorber. Ito yung tie rod end. Ito yung tie rod end para sa manibela. Andun po yung steering box sa loob. So ngayon tatanggalin natin itong caliper. Dali. Ayan po. Tatanggal yan. Lilip natin pa itaas. Ayan po. Ito naman po yung piston. Meron pong piston dito pag once na ay napakan mo yung preno, ito po ay lalabas. Yung dalawang itutulak itong
brake pad dito. Ayan po, yung sa kamay ko, ayan. Tutulak ito. Meron itong caliper, kaya dalawa, yun po sasakmalin yung preno, yan, yung rotor. Kaya po maigpit. Ang itatanggalan natin naman yung brake pad. Dali naman po tanggalin to. Ayan. Hindi nyo po na itatanong kahit gaano, meron po akong naiintindihan sa pag may mekaniko. Ayan po yung tinatawag na brake pad. Ayan po, may guhit-guhit, oh. Kailangan na magpantay yan. Tanggalin natin yun sa pamamagitan ng papel daliha. Yung papel daliha ko, pino, kakaskasin ko muna sa semento para makatipid. Ito po, na kaskas ko ng ano, yan. So, ano ito lang lang. Mas maganda po kung mayroong patag na ano, bawas alamin o patag na bagay para pantay yung paggasgas. Ayan, ito na lang sa pandakot. Pantay na po ito, pandakot. Ayan. Nawala na po yung guhit-guhit. So, mas maganda, nisyan natin ng tubig. Ito po, ready na itong ating isang brake pad. So, bago natin ilagay, piskisin muna natin itong ano, itong rotor. Ayan. Parang ano lang to, sariling service lang po ito. Kasi kung pupunta pa kayo ng halimbawa sa Toyota, mahal po din sa service center. Kung nakakaintindi rin lang kayo ng ano, ng pag sa service, kayo na lang po ang gumawa. Easy lang naman po ito. Pero kung meron kayong pera, mas maigi sa mga mekaniko, kaya duly registered na motor shop, kaya sa kasa sa Toyota. Yun po. Sa papalit po, basta okay lang itong rotor. Basta wala pa siyang malalalim na sugat o guhit. Ito lang pong brake pad ang palitan natin. Ito lang. Meron pong konting guhit dito. Ibabalik na natin to. Yan. Kung paano yung pagtanggal, ganun yung pagbalik. Ayun. Salpak na. Salpak na po yung isa. Ngayon ito naman ang lilinisin ko. Pangalawa.
po, ilalagay na natin yung pangalawang brake pad sa kabila. Yung po kasing iba, lalo yung mga walang karanasan sa paggawa ng sasakyan, kapag po nagde-drive kayo, bawat diinan nyo yung preno, merong tumutunog na parang nagkikis-kis ang bakal o maingay. O, ibig sabihin po nun, either marumi yung inyong mga brake pads or ubos na po yung brake pad. Ito pong bakal na ang kinakain ng rotor. Ito. So, metal to metal, kaya po maingay. Ang mangyayari po dun, tatanggalin niyo itong rotor, ipapamasin shop niyo ulit. Tatanggalin niyo yung yung guhit na malalim kasi kinain yung bakal. So, huwag po nating hintayin yun. At saka, dudulas po yun, hindi masyadong kakagat yung preno kapag metal to metal na. So, yun po yung payo ko sa aking mga kasamang mga driver. Kapag po meron na kayong narinig na maingay, pakicheck nyo yung inyong mga preno. So, yun po, ilalagay na natin to. Pero maiwasan yung paglaki ng gastos. Kaya po sinasabi ko sa inyo ito. Huwag nyo ngayahang, huwag kayo magtitipid. Kapag po malapit na, ayan po, merong guhit dyan. Kapag naubos na po yung ano dyan, yung parang kanal, ibig sabihin po nun, worn out na, malapit nang maubos itong brake pad. Lagay na natin. Ayun. Nakalagay na. Demonstrate ko sa inyo kung paano yung lalabas po itong piston. Tututok po yung camera. Ayan. Ito pong piston, kapag ginapakan mo yung preno, lalabas yan. Kunwari, ito yung piston, yung kamay ko. Ano natin. Tapos iikot natin Yan ako lang yung aking camera. Para kita. Ayan po. Para kita yung gagawin natin demonstrate. Kunwari, itong piston, ito yung piston. Ay umiikot tong yan po, pag umiikot na yan. Tapos kunwari itong piston lalabas, higpitan ko yung aking kamay. Ngayon, higil. Kapag binitiwan mo yung preno, babalik po itong piston. So, babalik, ikot na naman siya. Kaya pag inapakan mo na naman yung accelerator mo, ikot naman yan, tapos preno, yan. Yan po, ganun po yung trabaho ng brake pad. So, kapag po ito, dito po naglilik yan. Dito po manggagaling yung fluid. Kapag po yung pinaka oil seal nito, pero pong goma na yan bilog, kapag yun ay nagleak na, tatagas po yung brake fluid. So maubos po yung malalaman nyo, parang malalim yung preno. Ayun po, titignan nyo yung itong lalagyan nyo ng brake fluid ito. Ito po yung master cylinder ng preno. Ayan. Ito po yung reservoir niya ng fluid. Yung po sa loob, yun po yung pinaka hydrovac. Pag pinisil nyo yung preno, yung rod ng hydrovac, itutulak yung piston dito sa master cylinder.
Tapos po yung fluid din, no? Magkabila, tsaka sa likod. Dadaloy po yung brake fluid sa mga linyang to. Ito po yung tinatawag na linya ng preno. Brake pipe. So yun po guys. Naibahagi ko sa inyo yung aking kaunting nalalaman sa pag-service ng preno para po makatipid tayo ng kaunti. Ayan po, ilalagay ko na yung caliper. Ayan po, yung caliper. Ayun, bumalik na. Tapos balik natin itong lock. Yung siyang lock dito. Yan. Number 14 po itong lock na to. Kailangan huwag bayang matanggal ito. Kapag natanggal ito, yung pong caliper angat siya. So minsan makakawala itong mga brake pad. Pero meron pa namang isa. Ayan. Ito ba, meron pa siyang isang lock. So higpitin natin yung lock ng caliper. So, yun po guys. Tapos na yung ating paglinis sa brake pad. Babalik na natin yung tire o gulong. So, ano na. Ayun po, ganito naman ang paglalagay ng wheel nut, yung paghihigpit. Kasi po, meron ding tamang paraan, wastong paraan para paano higpitin itong wheel nut. Kasi po, pag natanggal itong mga wheel nut na to, o kaya bago matanggal ito, marinig niyo yung inyong gulong. Tsaka pagka preno nyo, marinig nyo, kumakatog. Tsaka yung gulong magwiwiggle siya kapag po lumuwag itong mga wheel nut. So siguraduhin pong mahigpit ito. Yung pong bandang kanan, kasi ang mahigpit clockwise, sumasama sa ikot ng gulong. Pero ito pong nasa kaliwa, hindi po sumasama. Counterclockwise ang pagpit niya sa gulong. Pero sa kabila, ang pagpit o ganoon, sumasama siya. So, ito po. Pitin natin yung una dito, pangalawa din eh. Huwag po tayo nililipat dito. Dapat palaging. Tapos next dito. Next dito. Para po magpantay yung higpit. Po, bago natin ibaba yung jack, siguraduhin na mahigpit yung mga wheel nut. Baba natin ang jack, pero huwag tanggalin yung jack. Baba lang, kagatin para mahigpitan itong wheel nut. Ayan. Magat na, pwede na lang higpitin. Yung cross wrench ko, gagamitin ko. Ayan po. Sa pag-ipit, ganun din. Dito, dito, dito.
Ipit na. So, baba natin yung hydraulic jack. Yan. Tapos na. Yan po yung pag siya madali ang pag-service ng ating preno. Yan po sa huli, ganun din. Kung brake pad, ganun din ang proseso. Kung brake shoe naman, hindi na kailangan tanggalin yung brake shoe. Kung makapal pa, kuha kayo ng parilya, sandpaper, katapos po, liyahin yung brake shoe. Katapos yung mali yung brake shoe, hugasan ng tubig, sabunin, tapos patuyuin. Katapos po yung brake drum. Meron pong brake drum, imbes na rotor, yung huli. Meron brake drum yun. Linisin, hugasan, at saka kiskisin ng sandpaper o papel daliya, yung brake drum sa loob. Kapag makinis na po yun, hugasan uli, tapos patuyuin, pwede na pong ilagay. Ngayon, bago nyo ilagay yung gulong, kung kailangan yung mag-adjust ng preno, halimbawa, nag-adjust kayo ng 3 click, meron pong adjuster yun. Isa, dalawa, 3, sa pamagitan ng screwdriver. Tick, tick, tick. Ganon din sa likod, para po pantay. Or, kung meron kayong jack, tansyahan na lang, i-adjust nyo yung meron pong window na maliit yun para sa adjustan ng brake shoe. Huwag nyo pong sagad. Kailangan naikot nyo yung gulong sa uli. Matatansya nyo pag malapit na sa brake drum yung brake shoe, maririnig nyo pag inikot nyo yung gulong. Kikis-kisan nyo po yung, huwag naman po yung masyadong malayo, kasi kapag malayo, malalim po yung preno natin nun. So yun guys, natapos na natin yung ating pagsiservice ng preno sa sasakyan. Ito po yung sa huli, ito po yung brake. Ayan po yung brake drum. Kikita nyo, ayan. Brake drum po yan sa loob. Yan, drum brake. Yan po. Pero sa harapan, katulad din nung kanina, brake pad. So, yan po guys. Sana po meron kayong natutuhan kahit kaunti sa aking lilinis ng ating preno sa unahan. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa inyong panonood. Wala po ako ngayon sa bukid. Kahapon pumasyal ako doon, tinignan ko yung linis ko, pinabalsa ko, malinis na po yung tatamnan ko ng tubo o sugar cane. So, andito po ako sa bahay ngayon. Naisipan kong linisin itong front brake nitong Avanza para sigurado yung pagbibiyahe. Mahirap na kapag walang check up yung ating mga preno, kasi po meron akong narinig na lumalangit-ngit kanina. Kada preno ko may umuugong.
So sana mamayang gagamitin ko, mawawala na yun. Pero siguradong mawawala na po yung kasi nakita ko yung brake pad marumi. So yun po, sana po meron kayong natutuhan sa aking naibahagi sa abot ng aking makakaya. Kung gusto niyo pong mag-comment o magtanong, pwede po kayong magtanong at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Ingat po tayo. Maya-maya po, pagkatapos kong kumain, magla-lunch muna ako. Tapos po, babalikan ko na si Mrs. Kailangan na babantayan ko, palaging nasa tabi niya. At sana po, muli, ako'y nakikiusap sa inyo na isama nyo sa inyong dasal ang aking kabiyak. Sana po malampasan niya itong kanyang naging sakit na ito, yung kanyang pagke-chemotherapy. Katapos po ng chemotherapy niya, tatanggalin po yung kanyang right breast. Major operation yun. Marami na naman gastos yun. So sana po ako'y humihiling sa inyo na supportan nyo yung aking channel at isama nyo ako sa inyong mga dasal. Isama nyo kaming magkabiyak ng aking puso. Sana po gumaling siya kagad at malampasan niya itong trials na ito. Muli po, itong inyong kaibigan, ito ang inyong lingkod sa Tikyakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Maraming po salamat. Ingat po tayo. Jesus love us. Bye-bye. God bless you.